GM guys, so ngayon i-share ko ngayon isa sa mga entry model ko or tawagin na nating strategy na ginagamit ko sa trading. So, ang tawag dito sa strategy na to or entry model na to is candle range theory. So, ano nga ba tong candle range theory? So, ang candle range theory ay isang entry model na nagre-rely sa kandila. So, ano nga ba yung mga step by step na pwedeng gawin natin dito sa candle range theory? So, una, pipili ka ng isang kandila. No? So, ang first step sa higher time frame is pipili ka ng kandila. So, ang time frame alignment na ito, guys, is kapag pumipili ka sa 1 day, confirmation mo is 15 minutes. Kapag naman sa 4 hours, kapag naman 4 hours yan, ang confirmation mo is 5 minutes or 3 minutes. Kapag naman 1 hour ka tumitingin, pumipili, ang confirmation na hanapin mo is 1 minute. Yan. So, proceed na tayo. So, anong una mong gagawin? Pipili ka ng isang kandila. So, ayun yung magiging range mo. Yan, kaya siya tinatawag na candle range theory. So, pangalawa mong gagawin, ipa-platin mo yung high and low. So, type ko na din dito yung step by step. Number 1 is pick your range, candle range. Yan. Number 2 is number 1. Ang gagawin mo dyan is plot your highs and lows. Plot the high and lows ng pinili mong kandila. Yan. So, eto, pagkatapos mo ma-plot, ang tawag dyan is candle range high. Ito naman is candle range low. So, pagkatapos mong i-plot yan, yung high and lows, the next step is gagawin mo is maghihintay ka matap yung high and lows. Kung sino yung mauna dyan. Kunyari, yung unang natap or nadaanan ng market, yung next candle is yung candle range high, is ayun yung hihintayin mo. Kung ito naman, ito yung hihintayin mo. So, kapag natap na, ayun na yung magsisilbing bias mo. Yan. Number 2, wait for range
wait for range top. Ayan. Then, pagkatapos mo ma-wait kung sino yung unang matatap sa kandila na nilagay mong range, ayun yung magiging bias mo. So, kung ito is yung next candle is nag-top na, then nag-close na, siya ngayon yung magiging bias mo. Ayan. This is the range. And this is your bias. So, ano nga ba yung bias? Yung bias, ang ibig sabihin nito, kung bullish ka ba or bearish. Kung bullish ka, maghahanap ka ng long. Kung bearish ka, maghahanap ka ng short. So, this one. Kapag tatapos na top, may nagtap na. If ever pala na hindi pa natatap, next candle is ganito yung scenario, is wala ka pang bias. Ayan. Wala ka pang bias. So, aantayin mo talaga may matap sa high or low. Yan. Kaya pinaplat ko sa inyo yan. So, proceed na tayo. Yan. Then, ang rules dyan sa bias mo is kapag yung candle is nag full body sa range mo, ibig sabihin is continuation. Then, kapag wick top is reversal. Ayan. So, kapag continuation ang bias mo sa candle range high nag-close, ang mangyayari niyan is bullish ka. Kapag naman nag-continuation sa candle range low, ibig sabihin naman is bearish ka. So, titignan natin ano nga ba yung itsura ng full body. Ibig sabihin niyan, kapag full body, natap yung nilinyahan mong high, candle range high dito. Ibig sabihin, full body siya, kasama buong katawan ng kandila. Lumagpas siya ng kasama yung buong katawan yung kandila. This one. Kapag naman wick top, lumagpas siya ng wick lang yung nagtap, hindi kasama yung katawan. Ayan. Ayan ang ibig sabihin ng wick top. Ibig sabihin, wick top, ibig sabihin reversal. Kung yung candle na to is nag-wick top sa candle range high, ibig sabihin reversal, bearish ka. Kapag naman yung candle na to is nag-wick top sa candle range low, ibig sabihin bullish ka. Reversal. Yan. So, ang psychology dyan is sa price action is na-engulf niya yung na-engulf ng next candle yung previous candle. Ibig sabihin magko-continue. So, dito naman kapag wick top yung reversal, yan,
ibig sabihin yan na-reject siya sa price, hindi niya binasag. So parang support and resistance lang yan, na kapag in-engulf is magko-continue, ibig sabihin na break na yung resistance. Then kapag naman nag-weak is reversal, ibig sabihin na reject siya sa resistance. Okay? Same lang yan, vice versa lang yan. Candle range high or candle range low tumapat. Then proceed na tayo. Number 2. Dito natin ilagay. Apply the rules. Apply the rules. So, paano nga ba natin i-execute yan? No? So, number 1, dapat siguraduhin mong magko-close na ganyan yung structure. So, kapag kasi hindi mo sinigurado na ganyan magko-close yung structure, pwede pang mag-close ng pwede pa siya mag-close ng iba sa bias mo. Kunyari, ang bias mo na is reversal. So, nag-entry ka, then nag-end pala siya, nag-close pala siya ng full body. So, may SL ka. Ayan. So, ang confirmation natin dyan, eto na. Kung napapansin nyo yung time frame alignment, dito na tayo pupunta sa lower time frame. Kasi may range na tayo, may bias na. Ayan. Ang kulang na lang natin is yung execution. Ayan. Number 3. Number 3, go to lower time frame and find confirmation. Yan. So, ano nga ba yung confirmation natin? Ayusin lang natin to. Ang confirmation natin dito is yung liquidity sweep plus market shift structure. Ayan. Kung may makikita kayong ganitong structure. So, yan. So, ano nga ba ang liquidity sweep? Ayan, may kinuhang liquidity sa baba, sabay kumuha, binasag yung lower high. Dito naman, vice versa naman, kumuha ng liquidity sa taas, sabay binasag yung higher lows. Ayan. Liquidity sweep plus market shift structure. Yan, dito naman is liquidity sweep then market shift structure.
dito naman kapag maglulong kayo, yan, hahanap kayo ng liquidity sweep sa baba, then market shift structure sa taas. Dito naman, kapag mag-short kayo, bearish, click sweep sa taas, MSS sa baba. So, proceed na natin. Balikan ko lang kayo. Ang una nyong ginawa is kumuha kayo ng range. Hinantay nyo ma-plot. Ayan. Nag-plot kayo. Inantay nyo matap sa plinat nyo. Then, yung una nag-top, aantayin nyo mag-close or bago mag-close, basta sure kayo na gano'n yung structure, ayun yung gagamitin yung bias. So, pupunta na tayo sa lower time frame at maghahanap tayo ng confirmation. Kunyari, 1 day time frame ka tumingin, sa 15 minutes ka maghahanap ng confirmation. Okay? Type ko lang dito. So, yan. So, bali ang magiging ang next candle nyo sa higher time frame, ine-expect natin na ganito. Kapag reversal is ganito ang mangyayari. Yung next candle. Kapag naman continuation is ganito ang mangyayari. Yan. So, proceed na natin. Number 4 is put your entry point in pullback. Ayan. Or set your entry point at pullback. Then number 5, isama na natin pala sa number 4 yan. Set your entry point in pullback. Set SL stop loss in invalidation. Set take profit in your target profit price. Kayo na bahala kung ano yung take profit nyo, kung may rules kayo na 1:3, 1:5, yun. Pero minsan gumagamit kami ng Fibonacci. Yan, kung alam nyo tong Fibonacci na to, yan, standard deviation, kadalasan ginagamit natin yan. In TP, you can use standard deviation. Yan. So, proceed na natin. Paano ba tayo makakahanap ng proceed natin dito kay Ethereum. So, ang pagsukat pala na itong, kung gagamit kayo ng standard deviation, yan, ipa-plot nyo siya mula sinwip kanto, nag-end yung sweep, ito kasi yung sinwip, hanggang market shift structure. So, dito tayo magtitipi. Long position, sinabi ko nga dyan na entry sa pullback,
medyo maliit. Dito. Sinabi ko nga dyan na entry ka sa pullback. Yan. Kung sakaling ito yung sweep MSS. Liquidity sweep. Tapos MSS. Dito ka i-enter kapag nag-pullback na. Yan. Dito ang invalidation. Ang rules dito mga master is ang pinaka-invalidation ng setup mo is yung kanto. Yan. Kung pullback nyan is ito, yung gitna. Discounted price kung tawagin. Magtitipi ka kung kunyari may rules ka na 1:5 ka lang. Yan. Pwede ka na magtipi dyan. Or 1:3. Yan. Then, kapag shortings naman, parehas lang din. Liquidity sweep plus market shift structure. Then, entry ka sa pullback. Yan. So, kung gagamitin mo yung standard deviation, pwede kang i-plot mo yung pinaka-invalidation mo, yung kanto, hanggang sa break. Ano ba yung break niyang lower highs na naging cause ng market shift structure? Is ito. So, dito ka, pwede ka mag-TP sa -2 or -4. Yan. Pwede ka mag-TP dito or pwede ka mag-TP dito. Okay? Proceed na natin.